Nakatanggap ng tig-100,000 piso mula sa DMW at OWA ang 59 na cancer patients and survivors sa ginanap na Bagong Bayani ng Mundo Serbisyo Caravan Leg 3. Panoorin ang report. Go! Okay, palakpakan po natin. This is the official opening of our... Mahigit 3 taon simula nang madiagnose si Giselle Ann Asierto na meron siyang stage 4 breast cancer at kailangan ng matagal na gamutan. Na-diagnose po ako noong 2023 po. Hanggang sa ngayon po ako po ay nagagamot. Para ding binagsakan ng langit si Ariel Apinel nang malaman niyang meron siyang esophageal cancer, kung kaya't nahihirapan siyang makapagsalita at makakain. Na-diagnose po siya October 2023. Okay. Nakapagpagamot po siya, pero sadyang naputol lang at ngayon po ay nangailangan kami ng malaking halaga para may pagpatuloy ang kanyang treatment. Kasi sa ngayon po kailangan niya ng chemotherapy at immunotherapy, kaya napakamahal po. Kaya naman laking tuwa ni na Giselle Ann at Ariel nang mabigyan sila ng 100,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. OWA, so 100,000. At alam nyo, kasama natin ngayon ang ating unang ginang at ang bilin niya. Dapat po ay maramdaman nyo talaga ang alaga at pagmamahal ng ating pamahalaan. So, meron po kayo ditong special luggage na may laman ng mga goodies po para sa inyo. Malaking tulong po yung nakuha ko po ngayon na tulong sa DMW at sa ating Pangulo po. Kabilang sina Giselle at Ariel sa 59 na mga cancer patients and survivors na nabigyan ng tulong sa ginanap na Bagong Bayani ng Mundo Serbisyo Caravan Leg 3 at mismong si unang ginang Lisa Marcos ang nag-abot ng tulong. Bawat OFW ay mahalaga, may dignidad at karapat-dapat sa dekalidad na serbisyo. Red carpet, hindi red tape. Malaking bagay po ito, lalong-lalo dun sa mga members namin na walang trabaho, walang insurance, or nakavisa sa mga asawa nila na wala naman silang trabaho. Malaking tulong po ito. Pero ayon kay Myrtle Verano, founder at president ng Filipina Cancer Warriors, mahabang gamutan ang kailangan ng taong may cancer. Sana po hindi lang po ito ang una't huli. Sana po mas marami pang matulungan at sana po talaga tuloy-tuloy ang pagtulong. Kasi lalo po sa mga OFW dito na walang kamag-anak, mahirap pong magkaroon na lalo magka-cancer at magkasakit na mag-isa. Ang tulong po na binibigay ng gobyerno sa atin, sa amin po ay napakalaking bagay. Kaya po sana, wag lang po ito ang huli, may mga sumunod pa at marami pa kayong matulungan, ma-reach out ng mga OFW na may cancer dito sa UAE. Sa case ko po kasi stage 4 na po yung sa akin. So, si Lord na po yung nakakaalam ko hanggang kailan po ako magagamot. So, yung pong pagkakaroon ng cancer, hindi lang po siya nagtatapos sa chemo, radiation, at saka sa surgery na ginagawa. Ito po ay patuloy hanggang kami nabubuhay. Kaya po, nagpapasalamat kami dun sa opportunity na ibinigay sa amin na nabigyan po kami ng tulong ng DMW, ng OWA. At we are praying po na hindi, kagaya na sinabi po ni Pres Myrtle, sana hindi po ito ang huli. At sana hindi lang po sa amin dahil marami po tayong kabayan na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Myrtle, mahigit 372 ang kanilang mga miyembro, pero 56 lang ang nakarating para makakuha ng tulong. Yung iba po kasi hindi nakakuha ng assistance from both the charity in the UAE and from the government. Ang problema po kasi may mga bedridden kaming mga members na walang mga kamag-anak o mga kaibigan na pwedeng mag-process ng papel. Balak ni Ariel Apinel na umuwi na rin ng Pilipinas para doon ipagpatuloy ang pagpapagamot, pero hindi niya alam kung saan ospital siya pupunta. Kung meron po sanang sa Pilipinas ay pag-uwi ng kuya ko, kung sakaling uuwi siya, sana po ay may treatment po siyang makukuha doon sa Pilipinas. Yun po yung sana meron po. Umaasa ang mga cancer patients and survivors na patuloy silang tutulungan ng gobyerno para sa kanilang karamdaman. Sana po matulungan niyo pa po kami, patuloy niyo po kami patulungan na
nagtatrabaho din po kasi kami para po sa pamilya namin. Kaya hindi po kami makauwi din ng Pilipinas. Nananawagan po kami kay First Lady Lisa Marcos at Secretary Kakdak. Naway tulungan mo po kami, matulungan niyo po kami sa pagpapagamot sa kuya ko. Maraming salamat. Para sa hashtag Pinoy Headlines, Rowan Soldevilla, Dubai, UAE. Maraming salamat, DMW!